Malulungkot na kwento ng buhay ang maririnig mo sa kanya. Iniwan ang asawa, itinakwil ang pamilya. Putol ang paa niya, may dugtong na kahoy para makalakad siya. Matanda na siya at namumuhay ng mag-isa, malayong malayo sa komunidad. Dalawin natin siya, samahan niyo po kami. Dadalawin namin ngayon yung kung natandaan nyo, nakatira sa bundok na putol ang paa, na ang paa niya ay kahoy. Magdadala tayo ngayon sa kanya ng hero kasi mayroong nag-sponsor, pero ang bili niya ay kung hindi groceries ay gamit sa panggawa ng bahay. So nakaraang punta kasi natin, doon pa rin siya nakatira sa gibang kubo niya na nagiba pa nung bagyong uwan. October pa yon. Ngayon ay katapusan ng February, doon pa rin siya nakatira. Kaya naisipan namin sa halip na grocery, magdala muna sa kanya ng materyales sa bahay. Pero dahil sa napakalayo nga nito mga kawild, at di man namin kayang ipasok yung sasakyan kasi kita nyo rough road. Buti nga ngayon medyo uminit na, tuyo na yung daan. Pero dahil sa mababa yung aming sasakyan, hindi kayang pumasok dito. Kaya talagang manumanong hakot kami ngayon. Napakalayo nito mga kawild, kaya hindi namin siya talagang mapupukusan sa pagtulong sa paggawa ng bahay. Hindi naman doon sa pinakandulo ng bundok na yon, banda rito siya nakatira. Kaya malayo pa yung ating lalakbayin bago makarating doon. Pero sana nandun siya ngayon para pagdating namin maibigay sa kanya itong materialis. So samahan nyo kami mga kawild hanggang sa matapos natin ang video ito at makumusta natin siya doon sa tirahan niya ngayon. Walang makaririnig ng kanyang sigaw, ng hikbi, ng bulong kung gabi. Mga luhang pumapatak na wala nakakaalam kundi tanging siya lamang. Bakit kaya pinili niyo dyan tumira sa pagkalayo-layo na yan? Pwede naman sana siyang doon sa malapit. Bagay, yung gusto niya, tahimik na buhay. Kaso malungkot kasi sa napakalayong ito, wala kayo bang maririnig sa gabi, ano lang, kuliglig. Ito kasing kalsada nito mga kawild, papunta ito sa Minahang Bayan, kaya malapad naman pero malalalim ang lubak, lalo na kapag tag-ulan, putik masyado. Pero ngayong medyo minute, gumanda yung kalsada. Pag single motor, luwag na nakakapasok. Tapos yung matataas na sasakyan. Yung inyong panonood mga kawild, pag like at pag comment, malaking tulong po yun sa aming channel. At sa ganung paraan, nakakapagpatuloy tayo sa charity vlogging natin. So maraming salamat po doon sa mga buti naming sponsor na patuloy na nagpapadala ng tulong. So sinisikap namin dalhin sa matutulungan natin kahit malayo, kahit medyo malaking sakripisyo. Ang malaga makapagpatuloy tayo. Thank you po. Ito ang malaking problema sa mga kagubatan dito kapag panahon ng tag-init. Malimit mapagtripan ng mga tao, sinusunog gaya yan, no? Kaya yung mga kagubatan dito, talagang yung mga kahoy hindi naman kalaki. Kahit yung mga tanim na niyog, pag nasunog hindi na naasinso. Ang lawak niya, no? Hanggang doon sa ibabaw nasunog. Sayang yung sakripisyo ng may-ari ng lupa sa pagtatanim, tapos masusunog lang. Malapit na tayo mga kawild, pero yung araw na araw, no, palubog na. Layo kasi talaga. Pero malapit tayo kasi yung bundok na yan, dyan sa banda sa may tagiliran na yan, sa may puro ng bundok, nandyan yung bahay niya. So malapit-lapit na tayo, siguro mga kalating oras na lang ng lakad, naroon na tayo. Kakainip kasi parang walang katapos ang kalsada, pero malapit na kami. Pagliko niyan dyan, kakaliwa na kami sa kalsada. Wari bang gusto niyang talikuran ang mundo, mapanghusga at di patas na pagtrato? Ngayon ay namumuhay siyang mag-isa at mga paang kahoy ang tanging sandigan ng katatagan. May isang matanda ng kasabihan, ang salitang binig ka sa tamang panahon ay parang mga mansanas na ginto na inukit sa mga bilaong pilak. Kaya nitong ibangon kahit ang mga pusong dinurog ng mahabang panahon. Parang wala. Tapo! Oh! Buti nandyan. Nasa taas. Kuya! Ganda hapon po! Nasa taas ka! Buti nakakit ka po dyan! lang. Galing! Medyo kakahanga yun. Ito, Ingat po, baka mahulog! ano ng
Pampalit man lamang. Pampalit po ng Kapi asukal. kape sukal. Sinagaan nyo po ah. Isang araw ko naman yan Kahit kahoy ang pa. ginawa. Aloy, bali mo isang dahon. Pasiguro po, dapat Tsagaan lang. Dahan-dahan. Ito din akong dasyang pa mo, Kuya Rick. kabisado nyo na po. Pinag-aralan naman. At pinag-alala. Ang galing oh. Ito na mga ka-wild, marami na siyang nakuha dito sa ano. Ito po yung kalamansi. Kalamansi. Dami ah. Ito pa. Nandito. Tsaka ito, Pa yan. ilang oras nyo na pong ano, yan, inipon. Kuhan, siguro mga 2 oras yan. Oh, matagal-tagal. Pwede at Ito pa nga nyo, nakakuha pa. oo. Talagang tiyagaan lang po ano. Tsagaan Tapos yan po, dadalhin nyo pa sa baba, dun sa Dadalhin. pinanggalingan namin. Doon nyo ipapalit ng kape asukal. O sa kasalugan. Ah, malayo. At dito, di kayang kuhanin yan. Talagang tiyaga lang po talaga no. Siya po. Magkano pong ano, kilo nito kung bibinta mo doon? Ay, ano po. Pwede na ang mga 150. 150. Oh, mahal ang kalamansi ngayon. At sabi nga, 200 daw. 200. Lalo ginagamit po ito mga ka-wild sa ano, sa pagmimina ano, Oo, sa pagigiling. paggiling ng bato, amalgam. Kaya kailangan talaga ito ng mga magkabod. Ba't kaya naobliga ka mga multi ng kalamansi? At mapalit ng anong asukal. Kumusta yung kinakabod mo? Wala na talaga? Paparahanap ako. Ng kabudin? Kabudin. At kung hindi naman maghanap ay di Wala. wala. Sabagay, sayang nga naman kaysa mahinog lang yun yung kalamansi mo. Ang dahil pang bunga. Hindi ko yan ate. Dulo nga lang. Nasa dulo, di kayang dalihin ng Kaya lang, medyo mahirap para sa iyo pagbalik sa dulo. Ano? gakanginay, nagaganong-ganon na yun. Yung kasi mga kawal yung sanga maliit ha. Tatapakan niya pa ng pangkahoy, hindi naman kabalanse. Kaya Hindi mo sabi lang ko, ma-harvest na maayos. lalo na kung naghahangin-hangin pa, nagagaraganong-ganon pa yan. Sus Maria. Sabi ko nga kanina, kung hindi lang kako sa kape asukal, Hindi mo natsagaan. hindi kita aadyuhin. Tama-tama, nakarating kami ulit sa iyo ngayon. Oo, may dala kami kuya. Oo. Magkape tayo talaga. Ngayon, madala kami tinapay dyan. Tinapay. Hindi Mga kawal, kasi medyo malamok na hapon na kasi. Correct. po. Ang dala namin ngayon ay hindi grocery. Kasi gusto sana namin mayari mo yung bahay mo. Maayos, kaya ang dala namin ngayon ay Euro. Yero, pako at saka ano. Ayan. Kaya ang dala namin ngayon, Kuya Rick, ay 6 na pirasong Euro na 8 feet. Colored. Hindi aayusin. Aayusin ang Oo. kahoy na kailangan yan. Oo. Matitigas. Oo. Para hindi masira. Oo. Yung mga kahoy nyo po kinorte dyan, Mahina yun. mahina, papalitan ng bago. Dapat mga kahoy ganyan, yung mga Kuyaw-yaw. maliliit na kahoy na ganyan, Yung Matitigas. maliliit ang daon na yan. Ito, mangyong. Manjum. Matigas nga yan. Matigas. Matigas, Di yan, di binubukbuk yan. Tapos Saka, may dala kaming pako, Kuya Rick. Pako. Yung kasambili ng sponsor nagpadala po sa iyo, pag hindi daw grocery, ay materyales sa bahay. Ay naisip namin, Euro muna. Kasi tulog-tulaw ka na dyan, naawa kami sa iyo. may double naman. May trapal naman sa ilalim. Oo, yan. Hindi bali, kasi hindi man namin inubos, Kuya Rick, na ibili ng Euro lahat. Kasi hindi man namin kayang buhatin lahat pag inubos namin. Ang bigat Pampayan. ay, malayo. Baka Marso pa. Sa Marso po kayo masiwalang paggawa. Tama. Bukas, Marso na bukas ay, Pichao, no? Siya na bukas. Oo. Kailan Yan naman ang problema. Pagkain ko na naman ang pagkukurti. Pagkorte, naman. pangkonsumo naman. Oo, pangkonsumo Di naman. bali, sagot pa ng sponsor natin. Sagot pa yun. Kaya lang, hindi kami nakadala ngayon kasi hindi ba namin kain talang Sabi lahat. ko, limbawa, kumurti ako bukas. Yung pagkain Di pa wala. naman pati kami nakakubra ng yung
Pensyon. Pensyon namin SS. Ay, senior. sa senior. Oo. Kaya- Kaya pa ang kubrahan. Ay, baka ngayong pang Marso yan, Marso, mga kalatian. Pero kung 6 na buwan, ay June pa yun. Pang ano na ngayon, tatluhan na. Tatlong buwan. tatlo. Ayun, Marso, makakakuha kayo. Di ba, kaya kung mag-aalas sa pangkonsumo mo habang nagkukurte kasi meron pang tira dyan, yun ang ibili mo ng pangkonsumo mo. Nagpadala. Kaya ako, Nagpadala po si Kuya Team Fuel of Jesus ng Texas. Padala po sila ng pang konsumo mo sa pang ilang materyales sa bahay mo. Ang binili po namin kaninang yero ay nagkakalaga ng 2,572. Yung yero, pako at saka yung umbrella nail, 2,572. Laro pa nga mas mga kawal yung bili namin para matagal bago kalawangin. Kaya mayroon ka pong sukli pa. Bigay na natin kay Kuya Rick para may pang-konsumo siya. Diba? Meron ka po pong sukli. Bili pa. Ang konsumo. Hindi namin nabilang kung ilan to. Basta 2,000 mahigit. Yung nabili natin materialis. At yung sukli mo, 2,000 pa mahigit. So, ikaw na lang kuya, baharang bumili ng kailangan mo, ano? siya po. Pangkonsumo. Mga, ano ako maumpisa, pagka-birthday ko. Kailan Birthday. kuya yun? Sa'yo po ito, kuya. 15. Ng Marso. Nakakasabit ka dito sa mga truck na papunta sa amin ng bayan? Para kahit bumili ka ng 25 kilos na bigas, karga mo sa truck. Marami pong salamat sa pagdating po ninyo. Ganyan din. Ayun, mas kuya. Pahirap kasi ng buhay ngayon. Hindi makapagsalita. Lalong-lalo na sa inyong mga management. Nagpapasalamat ako sa ilang beses yung pagpunta dito sa akin. Mayroon man sanang iba, pero wala. Kayong pinakang ano sa buhay ko. Yan, nakita ko na ang itinutulong ninyo sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos, lalong-lalo na sa inyong manager, lalong-lalo na po sa inyo at napapagod kayo sa pagpalakad-lakad para abutin nyo ang tutulungan yung tao. Sana marami pang tao matulungan nyo. Yung pagod Salamat po sa tulong po ninyo sa akin. At ngayon, utay-utay ko nang nararamdaman. Sana kayo na ang ulog ng langit sa akin. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Kayak si Kuya Rick. Daman-daman natin mga kawel mga kawel yung pagpapasalamat ni Kuya Rick doon sa tulong na nabibigay natin. Maraming salamat po doon sa sponsor namin na tumulong kay Kuya Rick sa Team Fuel by Jesus ng Texas. Maraming salamat po. Nagkayak po si Kuya Rick sa Kagalakan kasi sa tagal daw ng panahon ngayon lang mayroon dumating na ganitong klase ng pagtulong. Yung pagod Kuya Rick sa pag-akyat namin dito, wala problema yon kasi pagtulog namin kinabukasan wala na yon. Ang mahalaga makatulong kami sa iyo. Malaga Kuya Rick, di na matuluan yung bahay mo sa sunod na... Kasi gusto natin na yung pagtulog mo, relax talaga. Yung kasi yung pinakampahinga natin, kung natutulog tayo, na-stress pa tayo kasi tinutuluan tayo, kinabukasan, ano tayo, barino. Kaya kung maayos na yung bahay mo, hindi ka na natutuluan, o relax na tayo doon. Kaya sabi ko nga ni, at tinitingnan ko, hanap naman ako ng bagay na hero yan eh. Pawid, isang taon lang tulo na uli. Pag yero, 10 years, pag yan na yung matarik, hindi kanyang tutuluan. Silipin natin mga kawal, yung bahay ni Kuya Rick. Para makita nyo yung kalagayan niya sa loob. Dali lang ito. Sa
Dalawa. Opo. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Malapad-lapad yan. Pag pinagtabi-tabi mo yung anim na yan, ay 12 pie yan. Ay yan ang lapad niya na ay 74. Kaya halos ano yan, may guitar 10 feet. Kaya yung haba mula ay 10 feet, mayroon ka ng pa sobra doon ng mga tig-2 ayos na yun. Yung mga kawail, yung tinatsagaan ni Kuya Rick na kapartner niya sa paggiginto. Pala. Bungi na. Ayan. Sarap talaga magkape sa bundok. Baka mapasok yung paa mo. Mabuhos na yung kahoy. Ito na po yan. Sinong ka lang Kuya Rick? Sabi ko ng buwan kuya, may nadalaw sa'yo rito. Wala. Wala. Masarap na maglaro ng tagad-tugan pag maliwanag ang buwan. Ano pala nangyari Kuya Rick sa pamilya mo dati? Yung pagkaputol sa akin, linayasan ako, nasa loob ako ng ospital. Ano, sa ospital ka pa? Inyuganan ka na. Tapos yung negosyo namin sa supermarket, yung 2 pisto ay pinangbili. Tapos lumayas. Ilan po yung anak mo doon? 2. Dalawa. Kasama niya lahat. Sinama niya at di na daw makakabuhay ako sa kanila. Nagpadala pa, nasa ospital pa ako, nagpadala pa ng larawan. Akbay ng kanong. Talaga. Imbal ka sa ano? Kalong-kalong yung anak namin. Wala ka ng balita ngayon kung nasaan sila. Ano yun? Pati yung mga anak mo. May ganyan ang buhay nun? Hindi na nalaman. Mga anong taon yung anak mo noon nung maghiwalay kayo? Ano, yung isa 2, yung isa 1 taon. Ay, bata pa. Hindi ka pa nang kilala. Talaga. Kaya minsan pag naalala ko sila napatak din ang luha ko at malang yan aksidente sa lupain yan. Pinagbila ko ng kinakapatid ko ng 25,000 para patayin ako. Makuha yung dokumento ng lupain namin sa Manito Albayan. Ang aking ama, ang tawag sa kanya ay Dun. At sila nagmarana nung kanilang mga ama. Next time, baka makabalik kami ulit. Ingat ka dyan. Ingat lang po kayo. Opo, malayo pala ka rin. Sarap sa pakiramdam mga kawail, yung mayroon tayo natutulungan. Kahit di naman tayo mayaman, nakakatulong tayo, masarap sa pakiramdam. Lalo na sa mga sponsor natin, tiyak na nag-uumapaw din kaligayahan nila. Yung bang kabila ng napakagulong sistema ngayon sa politika, pero may mga tao pa rin nagsisikap na mabago ang buhay ng iba tungo sa ikabubuti. Napakagandang tunguhin yun. Kaya maraming salamat mga kawal sa patuloy yung panonood, pagtangkilik sa aming mga video, yung pag-iwan nyo lang ng like at comment, napakalaking tulong na po yun para makapagpatuloy tayo sa ating munting channel ng charity vlogging. Thank you po.